Yan. Hindi na ako magpakilala. Nakapagpakilala na ako kanina, di ba? Okay? Yan. May mabuang na daw sa gutom. Lumapit ka sa harapan. Tuluyan. Dito, lapit. Ma'am, ikaw. Dito kanina nakaupo, di ba? Tuloy-tuloy. Magtatanong lang. Lahat ba nakapagsayan ng kontrata? Ay na sir. Sa likod ha? Makinig ha? Alam ko nakikinig o hindi. Sino nakapagsayan ng kontrata? Ako, sir. Magkataas, nakapagsayan? Ikaw nakapagsayan na? Isa lang ang nakapagdalawa ang nakapagsayan ng kontrata. Sino hindi pa nakapagsayan ng kontrata? Taas yung mga kamay. Halos lahat hindi pa nakapagsayan ng kontrata. Mayroong tumataas ang kamay. Mayroong hindi. Dalawang beses ako nagtanong. Kitang-kita ko sa kamera. Sa mga hindi tumaas ng kamay. Ang tanong, ano kayo? Sabi ng iba dyan, tahimik lang ha. Sabi ng iba, nakatingin sa akin, pakialam ko sa'yo. Bilisan mo kasi gutom na kami. Dito! No? Gutom na ko kaayo, no? Okay. Sige. Mrs. Ang bakit ka nagtatanong? Dahil gusto ko lang malaman. Kaya ako yung nagtatanong. Na, ayon sa batas, ang isang OFW bago magpilos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Sabi niya iba, ha? Sign ng kontrata. Akala ko ayos na tayo kanina. Itong pinaka-part ko, akong pinahuli dito lagi. No? Yan ang nasa batas. Kaya kung hindi ka pa nakapag-sign ng kontrata, ang dami nyo dito. Bawas na ng 10 at 20% ang excitement nyo. Sabi ng iba dyan, ito na nga siguro. Yung sabi ng agency na speaker, nakatakot-takot ang sinasabi. Ito na nga. Kaya dapat, ingat. Guys, concentrate. Dapat ikaw yung nakapag-sign ng kontrata. Then after na pag-sign ng kontrata, no? Magpidos. Then after na magpidos, dapat sisiguraduhin makaalis na. No? Kasi nasa batas, ang isang OFW, mulang nag-apply at nabisahan, dapat 60 to 90 days prior, dapat na i-deployed na siya. Dapat wala na siya ngayon sa Pilipinas. At dapat wala na siya ngayon dyan sa kanyang inuupuan. Sabi ng iba, kami 10 months na nandito pa rin. May ibig sabihin, another 20% ang mababawa sa iyo. Ang natira is 60%. Malapit akong matapos, concentrate lang. Tumingin ka sa akin. Kaya kung nangyari sa iyo, bawas ang natira 60%. At dapat, bakit ka kailangan makaalis? Kasi hindi ka lang nakapagpidos, nakapag-sign ng kontrata, ang iba nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Ang tanong, pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary nyo is 20,000 per month. How much is your placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba, 1 month salary? Bakit sa akin sobrang laki? Siguro talagang malaki yung sayo na binayad dahil may pira ka. Kaya dapat katumbas ng isang buwang sahod sa labas ng bansa. Kaya kung nangyari sa iyo, another 20% ang ibabawas ko. Ang natira is 40%. At dapat, pag nagbayad, saang lugar? Sa Jollibee? Sa Chowking? Sa McDo? Ayan, may sumagot na sa McDo. Sa Max, Mall, Hotel, o Restaurant. Dapat sa loob ng agency. Ang sagot ng isa, dito nung naka-answer kami, kami sa GCash. Guys, ingat. Ayaw ko nang maulit yung nangyari sa 12 OFWs. Sila po mga teachers.
nag-resign sa trabaho para lang makapag-abroad kasi malaki ang offer. Pagkatapos ng ilang buwan na pag-process ng mga documents, no? Yung kausap through online, pinapuntahan pa ang bahay sa may Las Piñas. Dito, pag nagbayad kayo para hindi na kayo pumunta dito, tuloy-tuloy lang transaksyon natin through online. At pag nagbayad kayo ng placement fee, sa GCash na lang para hindi na kayo mahirapan. Ang layo-layo ng probinsya nyo eh. Isabela, Nueva Ecija, no? Davao, kung saan-saan ang galing, Laguna. After magbayad, yung mga teachers hindi nakaalis. Sinundan ng 20 mga skilled workers din papunta ng yung teacher Korea, Japan. Sila naman sinundan ng 20 from Batangas. Magbayad ng 178,000 bawat isa. Poland, Africa, Malaysia, Japan, no? Czech Republic. Guys, ingat. Ang ganda ng offer. Dahil expedite, nagbayad through GCash. Mag-isang buwan, mag-isang taon na naghintay, hindi pa nakaalis. Nalaman ko na lang, no? Nung nagka-problema na sila. Sabi ko, sana noon pa lang, nalaman ko na. Ingat. Walang nangyari sa pag-abroad. Ay kung nandyan pa sana ang kumuha ng pera, ay na-at large na, sabi na sa labas ng bansa, hindi na mahagila. Kaya dapat ingat. Hindi ko alam, baka isa sa inyo dyan, meron. Maghanda ka. Hindi maganda ang pinasukan mo. Kaya dapat, pag nagbayad sa loob ng agency. Kaya kung nangyari sa'yo, nagbayad ka kung saan-saan, another 20% ang ibabawas ko sa 40%. Ang natira sa'yo ngayon is 20%. At dapat, pag nagbayad, ay mayroong kaukulang resibo. Tama? Sabi ng iba dyan, resibo. Bakit kami wala? Guys, ingat. Sabi ng iba, at least, pinamirinda tayo. Pinamirinda tayo. Hindi niya pera yun. Pera mo yung ginamit pang mirinda sa'yo. Sabi ng iba dyan, nandiyan pa naman, naghintay pa sa atin sa baba. Ano? Pati sa pilos, sinusundan. Guys, ingat kayo. Kasi kung nangyari sa'yo, wala kang resibo, ubos na ang excitement mo. Hindi ko kayo tinatakot. Sinasabi ko lang ang totoo. Bakit? Ang part ko is welfare assistance at saka more on realities. Kaya iba, pagdating sa part na to, kunyari lang, nakikinig sa akin, di na agad ng titix. No? Tapos yung malabas, paglabas, tatawag na para doon. Ma'am, bakit ginawa niyo sa akin? Ano na, kunyari jingle, pero hindi naman talaga mag-jingle. No? Ang ginawa, tatawag, sinisisi na yung nag-recruit sa kanya. Mr. Sam, bakit mo alam? Kasi yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. 2 dekada mahigit na ako sa servisyo. Wala pa itong pidos, mga pidos dyan, pidos doon. Wala na to. Ako'y nasa servisyo na. Kaya minsan marami pag iniimbestigahan ko, sabi, kasi ganito. Bawal yun. Kasi ganito, ang katakaran namin dito. Nung tinanong mo anong batas, walang ano. Kung nangyari sa inyo, guys, dapat alam ng agency niyan. Na-applyan mo ngayon. No? Alam ng agency yan kung may nangyari sa labas. Bakit? Pag nahuli yan sa labas, madamay yung kausap ko sa loob ng agency. Bakit anong batas? Ang mayroon. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kaya dapat magiging maingat. Nandito ka ngayon, may nag-discourage sa'yo. Huwag kang maniwala dyan. Mag-isip ka na. Huwag kang maniwala sa speaker na yan. Mag-isip ka na. Ang masabi ko lang, pasalamat kayo sa inyong agency. Dito kayo pinadala upang marinig yung dapat yung marinig ngayon. Katakot-takot man, pero malaking bagay para sa inyo. Bakit? Pag may natutunan ka, pagdating mo sa labas ng bansa, may apply mo. Or after ng pidos,
may nangyari sa'yo, na i-apply mo sa sarili mo, hindi ka pa rin biktima ng illegal recruitment. Kaya dapat, ingat. I-inform ang agency, sa labas ng bansa may nangyari, i-inform ang agency, hindi kahit sino. Bakit? Wala namang kinalaman yan sa pag-process ng mga documents ng OFWs, doon ka magreklamo. No, wala. At hindi naman yan sa PIDOS. Sa halip ng magreklamo ka doon kung saan-saan, i-inform mo agad ang agency mo. Pag in-inform mo, pag medyo nahirapan ka, mayroon pa kayong number na pwedeng tawagan. Na doon kayo pwedeng tumawag, at yung number niyan, may-ari ng number, siya ang kakatok sa pintuan ng inyong agency. Ang purpose, mapabilis ang paglutas ng problema. Na sa halip ng isang problema, ipaubaya sa matagal na proseso, diyan, mabilisan at libre ang servisyo. Ayos ba? Ang tanong, lahat ba may ATM? Kumuha ng ATM? Card? Anong purpose ng ATM? Magkapag-ipon, magpag-savings. No? Kaya sisiguraduhin, pag nasa labas ka ng bansa, dapat matapos mo ang kontrata mo. No? Ang problema, pag hindi mo natapos ang kontrak mo, kunting problema, umuwi ka na ng Pilipinas, normal lang. Wala kang madalang pira sa pamilya mo. Kaya pag may nakita kayo sa mga malls, no? Sa mga easy malls, no? Ang daming ATM machine, no? Sinasalpakan ng ATM card, lipat dito, salpak dito, salpak dito. Walang lumalabas na pera. Alam niyo yan kung sino na yun. Yung tao na yan, isang OFW na hindi nagtagumpay. Nagbabaka sakali ng sa daming ATM, baka may naligaw na nagpadala ng pera. Kasi lahat ng ATM nasa kanya, pero nung magka-problema, walang dalapit, walang dalang pera sa pamilya. ATM mo lang naman. Sino gusto mong uwi ng Pilipinas na tagumpay? Taas yung mga kamay. Taas. Thank you po. Yan po ang panalangin namin. Sino gusto uwi ng Pilipinas na may dalang pera sa pamilya? Taas yung mga kamay. Thank you. Sino gusto uwi ng Pilipinas na may laman, pera, ang mga ATM? Taas yung mga kamay. Thank you. Yung tinuturo ko sa inyo, yun ang sikreto para sa iyong tagumpay. I-inform agency pag may problema. Ayos? Pag nahirapan kayo, yung number na 0948-0937-096-0960, tumawag kayo doon. Sino ang makakausap niyo doon? Walang iba kundi ako. Sir, hindi si Tulfo. Ha? Mr. Sam, gaano ka totoong sinasabi mo? Kung nagawa ko noon, mas lalong magawa ko ngayon. No? Kaya noon, pag may mga nangyari sa loob at labas ng bansa, pag marinig niyo sa extra, pag sinabi sa extra, sa radio, pag sinabi, mula sa Luzon ng Makati, ito sa Babatron 141, ang nagawala sa pilang may tulong lakas 50,000 watts, DWIC! Ako po yun. Sa isang radyo, pag sinabi, mula sa Luzon, Manila, ito ang RHU sa San Miguel Bansa, ang naglilingkod sa pagbabalita. Ako rin po yun. Sa isang diaryo, ako si kaagapay natin. Sa isang diaryo, ako si latigo ng bayan. Kaya ako nandito. Hindi po ako barangay tanod. Kala niyo ba rin na barangay tanod, no? No, hindi po ako ito. Lumaylo ako sa tatlo na yan. Dalawang daming dyaryo na pinanggalingan doon. Lumaylo ako sa radyo, sa dyaryo. Tatlong radio ang pinanggalingan ko, ang daming dyaryo. Lumaylo ako sa mga pahayagan na yan. Ang pinagpatuloy ko, ang YouTube channel na Kaagapay ECTV. Search sa inyong cellphone. Search nyo. Kaagapay. Mayroon kayo manood ng mga fake news. Di ba, dami? Puro, kahit kung saan-saan, puro, gano'n. Akala mo totoo na, puro fake news. Mayroong good, totoo, pero kadalasan fake news. Para lang makapag-viral. Pero sa YouTube channel na yan, kung may cellphone ka, panoorin mo. I-search mo muna ang Kaagapay, tapos space, ECTV, Sierra Charlie Tango Victory. Pag na-search nyo, nakita nyo, sa YouTube ha, pag nakita nyo na salamin, kulay itim, nakasumbrino kulay itim, parang baboy,
Walang iba kundi ako yan. Nakita nyo? Nakita nyo? Taas. Sa mga hindi, walang mga data, yan, thank you. Sa mga walang data, ilista nyo lang, pag-uwi nyo ng bahay, okay. Dahil nakita nyo, wala kayong ibang gagawin kung hindi i-subscribe nyo. Bakit? Pag na-subscribe mo, yan, malaking bagay. Mabilis kayo makapag-access at malaging updated kayo sa mga balita sa lahat ng mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Tama? Makikita nyo dyan. Nakikita nyo na? Alam nyo, Mr. Sam, gaano katotoo sinasabi mo? Naalala nyo ba si Sarah Balabagan? Naalala nyo? Oh, bago kayo pagpatuloy si Sarah Balabagan, ha? Oh, yes, ma'am. Yan. Bago kayo pagpatuloy kwento ng dalawang nakulong at tinatulang ng kamatayan. Last month lang, may inaksyonan ako, no? Na-aksidente sa Calbayog, Samar. Tumawag sa akin, yung kapatid. Saan? Parang binibiro lang ako eh. Ganun siya magsalita niya pala. Akala ko lasing, ganun pala talaga siya. Naintindihan ko na hindi ko talaga yan. Tinutukan ko. Isang linggo lang. No? Na-aksidente sa truck, yung delivery ng motor na truck sa Calbayog. Mumpit na malaglag sa bangin kasi nawala ng preno. Tumalad siya, yung painante. Pagtalon, ang nakatalongkot, no? Sumabit yung bayad niya doon sa ng truck. Hospital po, pumutok. Ang hiwa hanggang dito. Tapos dito, laknos ang mga balat dito, balik-balik. Walang pakialam ng company. Nung tinawagan ko, ang company, may nakausap naman ako. Paano kasi sir, walang medical record. Eh kung pinadala sa amin, dapat maayos na namin ang bilang ng ospital. Sabi ko, sige ma'am, ako na mag-request. Hindi ko kailangan mga tao na yun eh. Tumawag na sa akin. Nung kinausap ko, sabi ko, forward ko sa company. Ipin-forward. Tinanong ko ulit. Ano? Kamusta? Palabasin na kayo? Sino wala pa rin pakit? Sino mong mayari? Ayaw sabihin. Sinong presidente? Ayaw sabihin. Nakapag-isip ako. Trabahoin ko na to. Binanatan ko na sa vlog. Yung banat ko, manawagan mo naman. Panawagan ka lang yun ha. Nung lumabas na sa vlog, baka na dito. Nakiusap, sir, palabas naman namin, sir. Kami nang isuldi namin lahat, sir. Yung may-ari kong Griezmann. Panahingi ang address ko. LBC daw. Pag-alam ko sa LBC mo. Gusto ko lang malaman na palabasin na kayo. Bayaran yung gastos namin sa ospital. Sabihin nyo, ilang araw nakalipas eh, pwede na daw tanggalin ang video kasi babagsak ng company, ang dami nang magreklamo. Gusto ko lang malaman na may pull out na kayo. Yan, okay na, may pull out. Yan alam niyo. May nang tumigil yung pamilya ng biktima. Humingi ng tulong ulit sa akin. Pero naawa rin ako. Mahirap na sila. Gustong gumanti sa atin, magbigay, kahit pa paano makabawi. Sabi ko, hindi na kailangan. Padala na ko ng bigas. Sabi ko, hindi po. Marami ko ng bigas. Wait, bahay, inutangan ko lang nagpagbahay. Sir, baka pwede. Ako na rin inutangan. Kalma muna tayo. Ano muna rin. So in short, nakatulong tayo. Delivery ang servisyo. Hindi ko nakita in personal. Guys, ang isa pala sa nag-refer sa akin, yung isang taon na hindi nakaalis, biktima din ng illegal recruitment, nabawian ko ng passport. No? Kaya salamat kayo sa inyong agency na dito ngayon. Ibig sabihin, mahal kayo ng agency ninyo. May hindi ka man kapag-sign ng kontrata, baka advance videos lang sa inyo, no, para hindi ka na mahirapan at mabaon sa utang sa pamasahe. No? Pasalamat kayo sa agency. Maraming salamat. Mahal kayo ng agency, mahal kayo namin. Mahal din namin ang inyong agency. Bakit? Pag napunta kayo sa iba, pahirapan lang kayo. Maniwala kayo sa akin. Mr. Sam, gaano katotoo yung sinasabi mo? Si Sarah Balabagan, naalala nyo? No? Si Sarah Balabagan, naalala nyo? Nakulong at tinatulan ng kamatayan. Si Sarah Balabagan. Si Engineer Yanatino, nakulong din at tinatulan ng kamatayan. Si Sarah Balabagan, self-defense, ang kanyang ginawa ng inatin po siya na rin ng gasahin, lumaban siya. Pero ligtas ang kanyang buhay sa bingit ng kamatayan.
Pinatay niya talaga. Nandayan niya ng 15 saksak. Household yun. Kung sa isip mo, household naman yun. Ay paano naman si engineer niya natin? Magandang posisyon, maganda ang trabaho, maganda ang sahod. Pero bakit siya nagka-problema? Nakulong at tinatulang ng kamatay. Self-defense na nila ang kanyang ginawa. Hanggang sa mapatay ang leader ng isang grupo, kulong at tinatulang ng kamatay. Meaning to say, ang problema walang pinipili. Tama? Kahit anong posisyon mo, skilled worker ka man, or professional, non-professional, guwapo ka man, o pangit! Hangga mo pa rin ang sarili mo. Tama? Kasi ang problema, walang pinipili. Guys,